kailangan intindihin natin na hindi lahat ng away bata ay bullying. Ang bullying kasi is merong isang pattern na ginagawa at ang goal ng pattern na yon is for the bully, yung nambubully, is magkaroon siya ng expression of power. Ibig sabihin, kaya kong ang goal nun is para papakita ko na meron akong power over this other person. Like any kind of situation that causes distress or parang mga problema sa buhay ng mga bata. Ang unang nagiging siguro ang unang nagiging sign that maybe parents might want to look out for is unang-una ang tinatawag natin yung sudden changes in their behaviors or routines. Kunwari, usually ang anak ninyo is pagka-uwi from school, very what do you call this? Very willing na magkwento or excited na magkwento, and then all of a sudden uuwi siya na medyo hindi maganda. Alam mo yun, iba, alam ng magulang na iba yung dating ng anak nila pagka-uwi. Why is there a change in routine? Because the child is trying to respond to something, and stressor usually. So changes in eating could be, parang syempre kahit naman tayo bilang mga adults, kapag mayroon tayong dinadalang problem, minsan wala kang gana kumain. So it's the same for kids. For parents, this is a big thing na kapag ka dun sa usual na kwentuhan ninyong ginagawa, tapos napapansin mo, parang nag-iiba yung content or yung cast nung mga siguro madalas niyang napag-uusapan before. It would be good for us to check in na parang, sino yun? Parang ngayon ko lang narinig yung pangalan na to, o bago mo ba siyang friend, ganyan. Kasi it just gives us a better idea of where or anong nangyayari sa buhay ng anak natin. Ang key lang talaga dito is hindi natin kailangan magbigay ng specific list of things to watch out for, because especially if parents have a good enough relationship with their kid, if you are present and available and alam nila, they feel safe with you, alam nila na pwede ka nilang takbuhan, mabilis mong malalaman kung may problemang dinadala yung hindi mo kailangan ng list of this is what this is what this is. Kita mo, parang nag-iiba, parang malungkot yung dating, no, or parang parating galit, no. Acknowledge first
what you are observing, no? So pwedeng umpisahan sa pagsabi na, o anak, napansin ko parang parang medyo malungkot ka ngayon, or parang meron kang kinagagalitan. What does that communicate? What it communicates is, in tune tayo, nakikita natin na meron siyang dinadala. Tapos pangalawa, binibigyan natin ng halaga yung opinion niya. Kung ayaw nilang pag-usapan din, lalo na dun sa mga pamilya na siguro hindi sila sanay na napag-uusapan yung mga ganyan, pwede kang mag-iwan ng sabihin, o sige, kung hindi ka komportable ngayon na pag-usapan to, pwede nating pag-usapan kapag mas komportable ka, no? Or at a later time, pwede nating balikan. Kapag na-report na nila sa school, unang-una, na-involve nyo na yung school. So doon na natin siya i-address. So huwag naman natin na i-take into our own hands yung sitwasyon na tayo yung pupuntahan natin, susugurin natin yung anak mo, ganyan. Siyempre, again, ina-acknowledge natin na kung magulang ka ng victim, masakit yun makita na yung anak ko binubuli. Pero I don't think it is helpful if we take things into our own hands also. Kailangan natin isipin ano yung gusto nating matutunan ng anak natin we're going through this process. Gusto natin matutunan na conflict na ang conflict resolution hindi kailangang violent or madahas or daanin sa palakasan ng boses. Ngunit pwede tayong dumulog sa mga proseso para ma-resolve ang conflict. Diba? Para at the end of the day, kunyari, meron talagang pagpapapataw ng consequence dun sa bully, makikita mo rin malinaw. So at least makatulong din yun sa iyong recovery na, okay, the system works.